Sa katahimikan ng kagubatan, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Isang babae ang tumatakbo, pawis na pawis, habol ang hininga. Ngunit walang nakakakita kung sino ang humahabol sa kanya, at walang makapagsabi kung tao ba, o isang halimaw ang nasa dilim. Sa kalaliman ng gabi, tahimik ang kagubatan. Ang mga punong kahoy ay tila mga higanteng bantay, nakatayo ng tuwid, at nakatanaw sa bawat dumaraan. Wala kang maririnig kundi ang ihip ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga sanga, at ang kaluskos ng tuyong mga dahon na tinatangay ng malamig na simoy. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may biglang pumutol, isang matinis, nakabibinging sigaw ng isang babae. Ang sigaw ay kumalabog sa bawat sulok ng gubat, parang isang babala, isang hudyat ng kapahamakan. Mula sa dilim, tumatakbo siya. Pawis na pawis, ang kanyang mga mata ay panang takot. Ang bawat hakbang niya ay kumakalabog, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatabig ang mga sanga na humahadlang sa kanyang daraanan. Diyos ko, tulungan niyo ako, mahina niyang bulong habang habol ang hininga. Ngunit walang sino man ang naroroon. Walang makakarinig. Sa likuran niya, may mga yapak na tila sumusunod. Mabibigat, mabagal, at bawat hakbang ay tila dumadagundong sa kanyang tenga. Huminto siya sandali, pilit na pinakikinggan ang paligid. Ang puso niya ay kumakabog, parang sisibog mula sa kanyang dibdib. Tahimik muli ang gubat, wala siyang nakikita, wala siyang marinig. Ngunit ramdam niya, hindi siya nag-iisa. At doon niya iyon nakita. Dalawang matang kumikislap mula sa kadiliman, nakatingin direkta sa kanya. Mga matang malamig, dilat, at puno ng galit o gutom. Muli siyang sumigaw at muling tumakbo, ngunit bawat segundo'y lumalapit ang yapak sa kanyang likuran. Hanggang sa ang tanging maririnig na lang ay ang halo-halong tunog ng kanyang sigaw, ng kanyang mga yapak, at ng hindi maipaliwanag na halakhak na nagmumula sa dilim. Bandang hating gabi, habang ang buong baryo ay tahimik at tanging hampas ng hangin sa bintana ang maririnig, isang biglaang katok ang yumanig sa lumang pintuan ng kanyang bahay. Napatigil ang babae. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak-hawak ang kanyang lamparang kumikislap ang apoy. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at sa harap niya ay isang estrangherong nakatayo, mataas, payat, at ang kanyang mukha ay kalahating natatakpan ng dilim. Hindi siya nagsalita, ngunit ang mga mata niya, tila may kakaibang ningning. Isang ningning na hindi pangkaraniwan, na worry bang tumatagos sa kaluluwa. Napatris ang babae, ngunit parang may kakaibang puwersang nagtulak sa kanya na hayaang pumasok ang estranghero. Umupo ang estranghero sa hapagkainan. Tahimik, hindi gumagalaw, at ang babae, hindi maalis ang tingin sa kanya. Hanggang sa, ngumiti ito. Isang ngiti na kakaiba, parang ngiti ng tao, ngunit may halong halimaw. Sa sandaling iyon, napansin ng babae, hamaba ang anino ng estranghero sa dingding, na tila ba nabubuhay at gumagalaw ng mag-isa. At sa bawat pagkurap ng lampara, lalo itong humahaba, lalo itong lumalapit, hanggang sa hindi na niya malaman kung alin ang tao, at alin ang halimaw. Habang nakatitig ang babae sa kakaibang anino, nagsalita na rin sa wakas ang estranghero. Mahina, malamig, at tila may laman ang bawat salita.
Matagal na kitang pinagmamasdan, bulong niya. Sa iyong mga mata, nakikita ko ang lungkot na walang nakakaunawa. Nanginig ang babae. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang init na bumalot sa kanyang dibdib. Parang bigla niyang naalala ang mga gabing umiiyak siya mag-isa, at ngayong mayroong tinig na tila nakakaintindi sa kanya. Ngunit kasabay ng init na iyon, may bumubulong sa kanyang isip, isang babala, huwag kang magtiwala. Sino ka ba? Nanginginig na tanong niya. Ngunit ang estranghero ay ngumiti lamang, at muling nagsalita. Ako ang magpapalaya sa iyo sa kalungkutan. Ngunit kapalit nito, ay ang iyong kaluluwa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumigil ang oras sa kanyang paligid. Ang lampara ay biglang nagliyab ng mas maliwanag, at ang anino ng estranghero ay lalo pang humaba, umaabot na hanggang kisame. Ngunit sa kabila ng kilabot na bumabalot sa kanya, may bahagi ng puso ng babae ang kumakapit sa mga salitang iyon. Dahil sa unang pagkakataon, may isang nilalang na nagsabi na hindi na siya mag-iisa. Sa ilalim ng kumukuti-kutitap na ilaw ng lamparang halos maubos na ang langis, nakaupo pa rin si Elena sa harap ng estrangherong ngayon ay hindi na basta tao ang itsura. Ang mga mata nito'y tila nag-aalab na apoy, at ang tinig niya, malamig na parang humihiwa sa hangin. Elena, bulong ng nilalang, matagal na kitang sinusundan. Matagal na kitang minamasdan sa iyong pag-iisa. Hindi mo ba nararamdaman? Ako lang ang makakapagpuno sa iyong kalungkutan. Nanginginig ang kamay ng babae. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, o tatayo na lamang at tatakbo. Ngunit may kakaibang puwersang humihila sa kanya. Para bang bawat salita ng estranghero ay tumatagos sa kanyang puso. Ano ba ang gusto mo sa akin? Halos pabulong niyang tanong. Ngumiti ang estranghero, ngiting hindi pang tao, ngiting nakakatindig ng balahibo. Isang kasunduan, Elena. Kapalit ng iyong puso, bibigyan kita ng lahat ng hinahanap mo. Pag-ibig na walang hanggan, kaligayahang hindi mo pa nararanasan. Ngunit, may kapalit. Napatigil si Elena. Kapalit, anong ibig mong sabihin? Mula sa dilim, unti-unting umusli ang mahahabang anino, gumagapang sa sahig, parang mga kamay na pilit na umaabot sa kanya. Ang kapalit, sabi ng nilalang, ang iyong kaluluwa. Sa oras na tanggapin mo ako, hindi ka na kailanman magiging ikaw. Ikaw ay magiging akin, magpakailanman. Nabuhos ang mga luha ni Elena. Ang puso niya'y naglalaban, takot at pagnanasa, lungkot at pag-asa. Sa kanyang isipan, sumisigaw ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ang mga gabing mag-isa, ang mga pangakong hindi natupad, ang mga sugat na iniwan ng mga taong iniwan siya. At sa harap niya ngayon, isang nilalang na hindi tao, ngunit handang ibigay ang lahat ng pagmamahal na matagal na niyang hinahangad. Huminga siya ng malalim, at sa gitna ng katahimikan, narinig ang bulong niya. Kung ito lang ang paraan para hindi na muling maramdaman ang pag-iisa, handa akong pumayag. Ngumisi ang estranghero, at sa isang iglap, nagdilim ang buong paligid. Tanging liwanag ng lampara ang biglang sumabog, at ang apoy nito'y nagmistulang mata ng halimaw na nakatitig kay Elena. At doon nagsimula ang kasunduan, isang sumpang babago sa kanyang kapalaran, at magtutulak sa kanya patungo sa isang mas mapanganib na mundo. Ngunit tandaan,
Ang mga kwentong ito ay hindi rito nagtatapos. Marami pang sikreto ang nakatago sa dilim, at marami pang kwentong naghihintay na mabunyag. Kung gusto nyo pang marinig ang mga kwentong bumabalot sa takot, hiwaga, at pag-ibig, i-like ang video na ito, i-share sa mga taong mahilig din sa kababalaghan, at higit sa lahat, mag-subscribe sa aming channel. Sa bawat pindot ng inyong daliri sa subscribe, isa kayong nagiging saksi sa mga kwentong hindi basta-basta makakalimutan. Kaya, handa na ba kayong sumama sa susunod na gabi ng Hilakbot?